Marahil aswang nga ang asong nakita mo. At hindi malabong yun nga ang may kagagawan kaya namatay ang matandang tinutukoy mo, Danny. Huwag ka mag-alala. Ire-report natin to sa barangay para malibing na maayos ang matanda. Sa susunod na kabilugan ng buwan, susunduin ka na ng hawa sa'yo. Doon natin malalaman kung sino siya at kung anong uri. Pero malakas ang kutob ko na isang aswang na kiwig ang gumawa niyan. Base sa nakikita ko ngayon sa mga mata mo. Ibig niyo pong sabihin, maghihintay pa tayo ng susunod na kabilugan ng buwan para malunasan si Rico? Oo, pero hindi ganoon kadali yun. Malulunasan lang siya kung gugustuhin niya. Maaari pa rin siya makulong sa pagiging kiwig kapag nabuo na ang itinanim na sumpa sa loob ng kanyang katawan. Taon 2004. Aklan. Masusing tinititigan ni Alma ang asawang si Rico habang mahimbing itong natutulog sa loob ng kanilang kwarto. Naiinis man ay pigil hininga niya na lang itong kinumutan. Bagong uwi lamang ang asawa galing sa magdamag na pagsusugal sa kabilang bayan. Nakatulog agad yon pagkasampa sa kanilang kama. Hay, ang sarap mo talagang sakalin, Rico. Ilang taon na rin ako nagtitiis dyan sa bisyo mo. Kung hindi lang dahil sa anak natin, matagal na kitang iniwan na loko ka. Padabog na lumabas si Alma sa silid na yon. Saka hinarap ang mga bulaklak na nasa kanilang hardin. Ang mga bulaklak na lamang ang nagbibigay ng kulay sa kanya, bukod kay Danny na kanilang nag-iisang anak. Hindi naman mahirap ang buhay ng mag-asawa. Masasabing nakukuha naman nila ang mga luhong kanilang nagugustuhan. Dahil may kaya sila sa buhay. Mayroong magandang posisyon si Rico sa kumpanya ng kanyang mga magulang at mayroon din silang mga negosyo. Ang nagbibigay konsumisyon lamang sa kanya ay ang pagiging sugarol ng kanyang asawa. Pikit matang inaamoy-amoy ni Alma ang mga bulaklak na nakahilera sa kanyang harapan. Iba't iba ang kulay ng mga yon. Dahil sa inyo gumaganda ang araw ko. Ang bango-bango naman talaga. Ma'am Alma, dumating na po ang bago nating hardinero. Sige Inday, papasukin mo siya. Ma'am, ayan na po siya, oh. Pogi. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Samuel. Pamangkin po ako ni Tio Alonto. Magandang umaga naman sa iyo, Samuel. Natutuwa ako at kaagad na nagpadala ng kapalit si Mang Alonto. Bueno, maaari ka nang magsimula sa trabaho mo. Si Inday na ang bahala sa'yo, ha? Inday, ihatid mo si Samuel sa magiging kwarto niya. Opo, ma'am. Halika na, Pugi. Ay, Samuel! Natatawa namang hinatid ng tingin ni Alma ang dalawa. Sa wakas, hindi na ako mamumroblema sa pag-aalaga sa inyo mga baby ko. Kasabay sa paghawak sa mga bulaklak ay binulungan niya ang mga yon. Alis muna ang mami. Si Samuel na munang bahala sa inyo, ha? Sa muli niyang pagpasok sa silid para kunin ang kanyang bag, napasimangot ang babae nang masilayan ang nakatihayang asawa. Nakakasira talaga ng araw kapag ganyan ang ayos mo, Rico. Nakakainis. Mama, aalis po kayo? Oo, anak. May asikasuhin lang si Mama. Si Inday nang bahala sa'yo, ha? Kung may kailangan ka, puntahan mo lang siya. Okay ba, baby ko? Opo, Mama. Mag-iingat po kayo. Kinagabihan, nakapangalumbabang nakatalungko si Danny sa harap ng kanilang bakuran. Nababagot siya dahil hindi pa dumarating ang kanyang ina, samantalang nagmamadaling umalis naman ang kanyang ama. Danny, pumasok ka na sa loob. Malamig na ang hangin, oh. Baka magkasakit ka dyan. Halika na. Ate Inday, hindi ba ako love ni na Mama at Papa? Siyempre, mahal ka nila, Danny. Bakit po nila ako laging iniiwan? Kasi, inaasikaso nila yung negosyo ninyo. Nandito naman ako, kasama mo ko lagi. Biglang natahimik ang bata nang may mahagip ang gilid ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang napalingon sa isang sulok na may madilim na bahagi. Isang pares ng mapupulang mata ang kanyang nakita. Biglang umihip ang hangin kaya napakurap na lamang si Danny.
Pagtingin niyang muli, nakita niya ang muka ng isang mabalahibong nilalang at ang mga mata nito ay titig na titig sa kanya. Ate Inday, may Momo! Ha? Momo? Nasaan? Nandun po. Ate Inday, pumasok na tayo. Natatakot po ako. Ay, naku, halika na nga. Kung ano-ano na yung nakikita mo dyan. Saka, wala namang Momo, Danny. Mabilis na tumakbo si Danny papasok sa loob ng bahay. Danny, sandali! Ay, dahan-dahan naman. Baka madapa kang bata ka. Kumaripas ng takbo ang bata paakyat sa kanyang kwarto. Kaagad din siyang nagtalukbong ng kumot nang makasampana sa kanyang kama. Nanginginig siya at parang binabayo ang dibdib niya sa sobrang kaba at sinundan naman siya ni Inday. Danny, ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Ay, Ate Inday, may Momo po sa garden. Nakakatakot yung mga mata niya, tapos yung itsura niya parang aso pero nakakatakot po siya. Yan, palagi ka na lang kasing nagbabasa tungkol sa mga nakakatakot na nilalang na yan. Kaya ayan na, nag-imagine ka na. Alam mo, matulog ka na lang. Maaga pang pasok mo bukas. Ate Inday, mamaya ka na umalis, please. Ay, sige na, matulog ka na. Dito muna ako sa kwarto mo. Thank you po, Ate Inday. Kinabukasan, malapad ang ngiti ni Rico habang paakyat ng hagdan patungo sa kwarto nilang mag-asawa. Nakasalubong niya si Alma na pababa naman doon. Good morning, mahal. Kailan ka ba titigil sa pagsusugal mo, Rico? Napapabayaan mo na ang mga negosyo natin. Nawawalan ka pa ng oras para sa amin ni Danny. Mahal, ang aga-aga, yan agad ang binubungad mo sa akin? Aba, wag mo namang sirain ang araw ko, mahal. Baka mapalitan ng malas ang swerte ko. Yun na nga eh. Lagi ka na lang inuumaga ng uwi. Sawang-sawa na ako sa mga pinaggagawa mo. Pati negosyo, minamalas na rin. Tumigil ka na, ha? Naririndi na ako sa'yo. Ay, makatulog na nga lang. Sabihin mo kay Inday, gisingin ako mamayang 11:00. May lalakarin ako. Teka nga, nasan ba si Manong Alonto? Tingnan mo, wala ka nang alam sa mga nangyayari dito sa bahay. May bago na tayong hardinero, si Samuel. Pamangkin ni Manong Alonto. Ah, oo nga pala. Kakausapin ko na lang si Samuel mamaya. Alam mo, mahal, bawas-bawasan mo yung init ng ulo mo. Lalo tuloy dumarami yung wrinkles mo. Ewan ko sa'yo, Rico. Makaalis na nga lang. Mahal, lambutan mo pang kending. Para naman mas mapansin ko pa yung tambok ng puwit mo. Naiinis na bumaba ng hagdan si Alma. Kahit kailan talaga ay lagi na lang siyang binubwisit ng asawa sa paraan ng pang-aasar nito. Sa tuwing tatalakan niya si Rico, imbis na salubungin din siya ng galit, ay inaasar lang siya ng kanyang asawa. Kahit sugarol, kailanman ay hindi pa siya napagbuhatan ng kamay ni Rico. Isa yun sa dahilan, kaya kahit nanggagalaiti na siya, ay hindi niya yun makuhang iwan. Baby, aalis si Mama, ha? Si Inday na munang bahala sa'yo, okay? Weekend po ngayon, Mama. May work ka pa din? Kailangan kasi si Mama dun sa flower shop natin, anak eh. Okay po, Mama. Take care po. Pagkaalis ni Alma ay nagawi si Danny sa hardin. Lagi niyang dala doon ang nilalarong pana. Pagkakita niya sa isang malaking insektong gumagapang sa isang puno, ay mabilis niya yung tinira. Napangiti naman siya nang tamaan ang nasabing malaking insekto. Wow! Ang husay naman! Ikaw ba si Danny? Opo. Kayo po yung pamangkin ni Mang Alonto, yung bagong nag-aasikaso dito sa garden. Tama po ba? Oo, ako si Kuya Samuel. Alam niyo po, may nakita akong Momo dito kagabi. Hahanapin ko siya ngayon at ipatitikim ko sa kanya ang bagsik ko. Momo? Ah, kaya ka pala may dalang pana. Bakit mo naman nasabi na may Momo dito? Nakakatakot po kasi yung itsura niya eh. Black yung buong muka tapos red yung eyes. Mukha po siyang dog. Basta, nakakatakot. Hindi niyo po ba siya nakita? Hindi naman. Wala akong napapansin eh. Saka maaga ako natulog kagabi. Kuya Samuel, mag-iingat po kayo ha. Baka nangangain ng tao yung Momo. Ay naku Danny, nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Nakikipagkwentuhan lang si Danny sa akin, Day. Tungkol sa nakita niyang Momo daw.
Hay nako, mahilig kasi magbasa tong si Danny ng mga comics na nakakatakot. Ewan ko ba sa batang to, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa imahinasyon niya. Talaga ba, Danny? Naku, pareho pala tayo. Mahilig din ako sa mga kwentong katatakutan, lalo na sa mga kwentong aswang. Talaga po, Kuya Samuel? Wow, pwede po ba ako magpakwento? Sige na po, please. Oo ba? Pero hindi muna ngayon. May trabaho pa kasi ako eh. Mamayang gabi kapag hindi ka pa inaantok, puntahan mo lang ako dun sa tinutulugan ko. Ayos ba? Oo naman po, ayos na ayos po yun. Ate Inday, tara na po, para makapagtrabaho na si Kuya Samuel. Pagsapit ng tanghali, ipinatawag ni Rico si Samuel. Magandang tanghali po, sir. Ikaw ba si Samuel? Ilang taon ka na? 20 po. Alam mo kasi, nung nandito pa si Mang Alonto, partner kami nun eh. Siyang nagturo sa akin magsugal. Nung unay sa mga lamay kami nagpupunta, baraha, madyong, hanggang sa nakahiligan ko na. Pinasok ko na rin ang pagsusugal sa manok. Inabot din ng ilang buwan ang pagsama-sama sa akin ni Mang Alonto noon. Lagi kaming inuumaga nung uwi pero nung nagkasakit na siya, hindi niya na ako nasasamahan. Hanggang sa umuwi na siya sa kanila, sa inyo, di ba? Ibang swerte ko nung kasama ko siya eh. Teka, marunong ka bang magsugal, ha Samuel? May konting alam din naman po ako, sir. Good. Bukas, isasama kita ha. Huwag ka na mag-alala kasi ibang sahod mo sa pagiging hardinero. Iba rin sa akin. Sige po, sir. Pagsapit ng takip silim, nagmamadali ng maghapunan si Danny. Si Inday ang nag-aasikaso sa kanya dahil hindi pa umuuwi ang kanyang mama. Ganoon din ang kanyang papa. Kuya Samuel. Oh, Danny, akala ko hindi ka na pupunta rito eh. Pwede po ba yun? May usapan na po tayo, di ba? Sige na po, kwentuhan niyo na ako tungkol sa mga aswang. Iba-iba kasi ang uri ng mga aswang, Danny. May aswang na lumilipad, may aswang sa tubig, at aswang na naglalakad lang. May aswang na naninipsip lang ng dugo. May aswang naman na kumakain lang ng laman loob. Meron ding sariwang karne talagang kinakain. Yung iba natatakam sa mga bangkay. Saka may mga aswang naman na sinisinghot lang at sinasamyo ang amoy ng mga may sakit na tao hanggang sa mamatay ang mga yon. Ang dami naman palang klase ng aswang. Mukhang kakaiba yung aswang na huli mo nabanggit, Kuya Samuel. Ibig bang sabihin, inaamoy-amoy lang nila yung may sakit, tapos okay na po sila doon? Hindi naman sa literal na inaamoy lang, kasi yung paraan ng pagsinghot nila ay parang hinihigop nila yung buong buhay ng taong nakaratay. At nung taong may malubhang karamdaman, kinukuha nilang natitirang lakas noon. Grabe! Kakaiba naman ang aswang na yung kuya, pero may mga pangontra naman po sa aswang, di po ba? Oo, meron din naman. Katulad ng mga matatalim na bagay, gaya ng mga metal. Di po ba takot din sila sa asin? Yung ibang uri ng aswang, oo. Pero sa aswang na humihigop ng lakas, hindi yung tumatalab. Kailangan sila masugatan gamit ang matatalim na bagay na yari sa metal para manghina sila. Hoy, ikaw Samuel ha? Kung ano-ano yung tinatanim mo sa isip ng bata, wala namang katotohanan yung kwento mo. Anong wala? Totoo may aswang ha? Totoo para sa mga taong naniniwala. Kaya pinaniniwala mo si Danny para mas matakot. Tumigil ka nga dyan, Samuel, pwede ba? Bakit ba ang epal mo, Inday? Halata namang nakikinig ka sa kwento ko eh. Halika nga rito, umupo ka. Kanina ka pa nakasilip, kitang-kita kaya kita. Siyempre, sinundan ko si Danny. Aswangin kaya kita dyan para magtigil ka. Hoy, wag mong gawing biro ang mga ganyang bagay, Day. Baka maniwala ako at hintayin pa kita rito mamaya. Aba, loko-loko. Ang bastos mo, Samuel. Aray, Day naman, ano ka ba? Halika na nga, Danny. Dumating na mama mo. Good night, Kuya Samuel. Bukas po ulit. Good night din sa'yo, Danny. Good night, Inday. Ate Inday, ba't namumula ka po? Kinikilig ka, no? Hoy, Danny, ikaw talagang bata ka. Ang dami mong alam, ha? Tara na nga. Kuya Samuel, good night din daw po, sabi ni Ate Inday. Napangiti na lamang si Samuel nang tanawin si Inday na pabirong hinahampas ang braso ng bata habang tumatakbo naman si Danny papalayo sa kanya. 12:00 ng hating gabi. Nakaramdam ng kakaibang lamig sa katawan si Samuel.
Parang nanunuot yun sa kailaliman ng kanyang balat. Kaagad siyang bumangon nang marinig ang paulit-ulit na pagsitsit. Ilang ulit din siyang nagpalinga-linga para hanapin kung saan nanggaling ang tunog na yon. Subalit nakaramdam siya ng kakaibang pangingilabot nang mapansin na bahagyang nakabukas ang bintana ng kanyang tinutulugan. Isinara niya na lamang yun at bumalik sa pagsampa sa kama. Nilak ko to kanina. Bakit kaya nakabukas? Ang weird naman dito. Ngayon lang ako nakaramdam ng kilabot sa buong buhay ko. Gaya ng sinabi ni Rico, nung sumunod na gabi ay isinama niya nga si Samuel sa sugalan. 3:00 na sila ng madaling araw nakauwi. Malapad na malapad ang ngiti ni Rico dahil malaki ang kanyang napanalunan. Himala, maaga kaya tang umuwi ngayon, Rico? Mahal naman, hindi ka ba masaya para sa akin? Sinuwerte na naman ako. Swerte din pala si Samuel sa akin kagaya ni Manong Alonto. Ewan ko sa'yo, gawin mo na lang ang gusto mo at gagawin ko rin ang gusto ko. Pagod na ako sa pangungunsumi mo. Mahal naman, baka naman namimiss mo lang ako. Pwede ba akong makaisa? Ilang araw na akong, alam mo na. Pwede ba, Rico? Pagod ako. Pagod? Nakapagpahinga ka naman, mahal Pagbigyan mo na ako. Sabing pagod ako ano ba? Bakit ka ba ganyan? Anong silbi ng pagiging asawa mo kung titiisin mo lang naman pala ako? Ganyan na ganyan ang nararamdaman ko sa tuwing inuuna mo pang sugal kesa sa akin. Ngayon alam mo na. Mahal naman. Teka, sandali. Saan ka pupunta? Sa kwarto ni Danny. Doon ko itutuloy ang naudlot kong pagtulog. Paano naman ako? Umiinit pa naman ang pakiramdam ko. Huy! Mainit ba? Pwes maligo ka at lakasan mo ang aircon. Sa pagdaan ng mga araw, naging malapit na si Danny kay Samuel, at sa tuwing may lakad sina Samuel at Rico, laging malapad ang ngiti ng lalaki kapag sila ay umuuwi. Samuel, swerte ka talaga sa akin. Biruin mo, simula nung sumama-sama ka sa akin, hindi pa ako umuwing talunan. Tsamba lang po siguro yun, sir. Tsaka, kayo naman po ang naglalaro Nanonood lang naman po ako. Siyempre, kayo po ang swerte. Nasa sa inyo po ang swerte, sir. Oh, eto, parte mo. Matulog ka na muna. Sa susunod na linggo na tayo sa sabak ulit. Mukhang pinag-iinitan na ako ng mga kalaro ko dahil sa sunod-sunod na pagkatalo nila Pahinga muna tayo. Opo, sir. Salamat po. Isang gabi, kinatok ni Danny si Samuel sa tinutuluyan niyang silid. Danny, gabi na. Anong ginagawa mo dito? Kuya Samuel, hindi po ako makatulog Wala po sina mama at papa sa kwarto nila. Pwede po bang dito na muna ako? Natatakot po kasi ako Full moon po kasi. Halika, pasok ka. Siya nga pala. Ano naman kung full moon? Di ba po, kapag bilog ang buwan, lumalabas ang mga aswang? Napapanood ko po yun sa movies. Oo, gumagala ang aswang kapag bilog na bilog ang buwan. Kuya Samuel, nakakita na po ba kayo ng aswang? Minsan, nung bata pa ako. Ano pong itsura? Mukhang aso pero mas malaki kaysa sa normal na aso. Pula ang mga mata, maitim, tapos yung buntot niya, nakatayo. Ayon sa tatay ko, ang aswang daw na yon ay tinatawag na kiwig. Isang uri ng aswang na tinatawag din maninilong. Buti po hindi kayo kinain. Ang mga kiwig daw kasi nambibiktima lang ng mga taong may malubhang karamdaman. Kumagapang sila sa ilalim ng bahay o yun bang sa silong para lang hapin ang amoy ng taong nakaratay sa banig. Para kasi sa kanila, humahalimuyak ang bango nun. Hinihigop nilang natitirang lakas ng may sakit hanggang sa mamatay yon. Nagbibigay daw kasi yun ng ibayong lakas sa kiwig kapag nalalanghap nila. Naku, nakakatakot naman. Wag na nga muna tayo mag-usap tungkol sa aswang. Nadadagdagan tuloy ang takot mo. Ang mabuti pa, matulog na lang tayo. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, bigla na lamang umalulong ang mga aso. Naalimpungatan si Danny kaya ginising niya si Samuel. Kuya Samuel, naiihi po ako. Sandali.
sasamahan kita sa labas. Nagpatiuna nang lumabas si Danny dahil hindi niya na mapigilan pa ang nararamdaman. Nakita niya kasing bumalik sa pagpikit si Samuel habang nakaupo sa gilid ng kama at hindi na gumalaw pa. Sa paglabas niya sa silid nito, kaagad niyang pinakawalan ang kanyang ihi. Patuloy pa rin sa pag-alulong ang mga aso na sa puntong yon ay mas lalo pang lumalakas. Gustuhin mang tapusin kaagad ng bata ang kanyang ginagawa dahil sa takot ay mukhang marami-rami pa ang kanyang kailangang ilabas. Nang siya ay mapatingin sa bilog na buwan, tila naakit naman siya na pagmasdan yun ng maigi. Ang ganda naman ng buwan. Ngayon ko lang yan napagmasdan ng maayos. Nakangiti pa siya habang hindi kumukurap ang mga mata nang biglang may kumaluskos sa bandang kanan. Mayayabong ang mga halaman na naroon kaya hindi niya masyadong maaninag kung ano o kung sino ang gumagawa ng ingay. Sino yan? Kuya Samuel? Ikaw ba yan? Kuya Samuel? Tapos na siyang umihi, ngunit hindi niya pa naitataas ang kanyang salawal. Nagulat na lang siya nang biglang makita ang isang itim na aso na lumabas mula sa mayabong na halaman. Mapupula ang mga mata noon at tumutulo ang laway. Napaatras ang bata at kaagad na kumaripas ng takbo papasok sa kanilang tinutulugan. Kuya Samuel, may aswang! Nakakita ko ng aswang! Ano? Nasaan? Nasa labas, isang malaking itim na aso, tumutulo yung laway niya. Nagmamadali namang lumabas si Samuel, dala ang kanyang itak, ngunit wala siyang nakita na kulay itim na aso. Wala naman, Danny ah. Meron po talaga, nagtatago siya dyan sa mga halaman. Hay nako, sige na, matulog ka na ulit. Magbabantay na lang ako. Nagmamadali namang nagtalukbong ng kumot ang bata. Nang makabalik sa loob si Samuel, ay maingat niyang isinara ang pintuan. Nagulat na lang siya nang biglang lumangit-ngit ang bintana. Nakarinig siya ng pag-angil ng isang aso na mukhang nasa labas lamang ng kanilang kwarto. Kaagad na binuksan niya yon, ngunit sa kanyang pagdungaw ay wala naman siyang nakita na kahit ano. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa bahay na to? Simula pagdating ko rito, nakakaramdam na ako ng mga bagay na nakakapanindig balahibo. Kuya Samuel, nakita niyo po ba yung aso? Oh, kala ko ba natutulog ka na? Narinig ko na umangil yung aso, Kuya Samuel eh. Nakita niyo po ba? Hindi eh. Narinig ko rin pero wala naman ako nakita. Aswang po yun! Aswang yun! Alam ko, aswang yun! Oh, huwag ka na matakot. Nandito naman ako eh. Kinabukasan, narinig ni Danny ang matinding pagtatalo ng kanyang mga magulang. Akala mo ba hindi ko napapansin na halos araw-araw ka ring umaalis dito sa bahay? Siyempre, dahil inaasikaso ko ang negosyo natin. Ikaw nga halos gabi-gabing nawawala eh, hindi ba? Negosyo? Hoy, wag mong idahilan ang pag-asikaso sa negosyo dahil alam kong ibang lalaking inaatupag mo. Hoy, huwag ka mambibintang ha. Wala kang pruweba. Matino akong asawa, responsable, hindi tulad mo na sarili mo lang ang iniisip mo. Oras na malaman kong ginagago mo ko, malilintikan ka sa akin. Pati ang lalaki mo, ibabaon ko sa ilalim ng lupa. Puisit na buhay to! Saan ka pupunta, ha? Hindi pa ako tapos na makipag-usap sa'yo. Kararating mo lang, aalis ka na naman? Saan ka pupunta, sa lalaki mo, ha? Wala ka nang pakialam kung saan ako pupunta. Total wala ka namang matinong sasabihin. Mabilis na pinaharurot ni Alma ang kanyang sasakyan. Si Rico naman ay umalis din. Ngunit sa ibang direksyon nagtungo ang kanyang minamaneho. Bakit ba nag-aaway sina Mama at Papa, Ate Inday? Hindi na nga kami nagkakasabay kumain. Nagkakagulo pa sila. Hayaan mo na. Nandito naman ako eh. Ako mag-aalaga sa iyo, Danny. Buti pa kayo ni Kuya Samuel, inaalagaan at mahal niyo ako. Samantalang sina Mama at Papa walang pakialam sa nararamdaman ko. Kinagabihan. Danny, kumain ka na oh. Hindi pa po ba umuwi sina Mama at Papa? Hindi pa eh. Ay, hindi talaga nila ako mahal. Wala silang pakialam sa akin. Mahal ka nila. Kaso, may problema lang sila ngayon, Danny.
Ayokong kumain, ate. Doon na lang tayo sa kwarto ni Kuya Samuel. Doon? Naku, Dani, ikaw na lang. Ihatid ko na lang tong pagkain mo tapos aalis na ako. Aasarin na naman ako ng Samuel na yon. Ang pikon-pikon mo kasi, Ate Inday eh. Halata ko pa namang may crush ka kay Kuya Samuel. Anong crush? Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong alam. Tingnan mo nga, namumula ka. Kinikilig si Ate Inday. Hoy! Anong kilig-kilig ang sinasabi mo dyan? Ang bata-bata mo pa, ha? Uy! Sinundot-sundot pa ni Danny ang tagiliran ni Inday na hindi na mapigilan ang pagngiti. Nasa bandang likuran ng bahay ang tinutuluyang silid ni Samuel. Nasa pagitan yon ng dalawang malalaking punong kahoy na napapaligiran ng mga halaman at mga bulaklak. Ate Inday, dahan-dahan naman po. Ang bilis niyo maglakad eh. Excited kayong makita si Kuya Samuel, ha? Hindi, gusto ko lang mailapag kaagad ang mga pagkain mo kasi makikinig pa ako ng paborito kong drama sa YouTube, yung Dear Miss M. Tani, bakit may aso sa harapan ng tinutuluyan ni Samuel? Wala naman tayong aso, Ha? Aswang yan, Ate Inday. Aso yan. Paano naging aswang ang aso, Aber? Ikaw talagang bata ka, oo? Nang biglang humarap sa kanila ang nakatalikod na aso at napalunuklaway na lamang si Inday nang makita ang hindi maputol-putol na tumutulong laway ng aso. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa kanila. Kuya Samuel, nandito yung aswang! Sa pagbukas ng pinto ng kwarto ni Samuel ay iniluwa roon ang lalaki na may tangang itak at bigla namang naglaho ang kulay itim na aso. Saan nagpunta yun? Nandito lang yun, Ayos lang ba kayo, Danny? Opo, pero yung aswang po, nawala na. Hay, ano ka ba naman, Danny? Aso sabi yun isang malaki at maitim na aso. Nagpapapaniwala ka na naman dyan sa aswang-aswang na yan. Tingnan mo nga, Samuel, kung saan nagpunta. Bakit nakapasok dito yon? Oras na makita yun ni Ma'am Alma. Naku, malalagot talaga tayo. Makalipas ang ilang sandali, matapos maglibot-libot ni Samuel sa paligid. Ano, nahanap mo ba yung aso? Hindi Baka nakalabas na. Saan naman kaya dumaan yon? Nang mga sumunod na araw, lalong lumalala ang pag-aaway ng mag-asawa. Kung noon ay nagbabatuhan lang sila ng masasakit na salita, ngayon ay pisikal na silang nagkakasakitan. Ano ba, Rico? Nasasaktan ako. Hindi ka naman dating ganyan na. Bitiwan mo ako. Umamin ka na. May lalaki ka, hindi ba? Sabing wala Ano bang pumasok dyan sa utak mo? Bakit mo ako pinagdududahang nangangaliwa? Tapatin mo nga ako, Rico. Nagdadrugs ka ba? Ilang beses na kitang sinundan. Hindi ka sa flower shop pumunta. Malas nga lang dahil lagi mo akong nasasalisihan. Itong tandaan mo, Alma. Oras na mahuli kita sa akto, papatayin kita. Tandaan mo yan! Papatayin kita! Mama, Papa, tama na po. Huwag po kayo mag-away. Parang awa niyo na po. May hindi lang kami na pagkasundoan ng Papa mo, baby. Huwag ka mag-alala. Huwag kang lalabas ng bahay, Alma. Kung ayaw mo ng gulo, naintindihan mo? Ganon? Tapos ikaw, maglalakwatsa? Papakasarap sa mga kaibigan mo? Lulugbukin mo ako rito para maging miserable ang buhay ko? Gago ka pala talaga Please po, tama na po. Please po. Habang nagkakagulo sa loob ng bahay, nasa hardin naman sina Inday at Samuel. Kawawa naman si Danny. Napakahirap ng sitwasyon niya ngayon. Laging nag-aaway ang mama at papa niya tapos kanya-kanya ng alis. Naiiwang mag-isa yung bata. Dati na ba silang ganyan? Hindi, Oo, sugarol si Sir, pero hindi niya sinasaktan si Ma'am. Ngayon, parang nag-iba na siya. Napagbubuhatan na niya ng kamay si Ma'am Alma. Di ba? Sinasama ka niya sa mga lakad niya. Ano ba ginagawa niya doon? Naglalaro lang naman si Sir. Bara, minsan, madyong. May napapansin ka bang kakaiba sa kanya? Wala naman. Saka, hindi niya na ako sinasama sa mga lakad niya nitong huli, kaya wala na akong alam kung saan na siya nagpupunta. Alam mo, nung isang araw, ang pula-pula ng mata niya, nanlilisik at nakakatakot. Unang bisis kong makitang ganun si Sir, hindi kaya gumagamit siya nung ipinagbabawal na gamot? Ano sa tingin mo, Samuel? Hindi ko rin masabi. Pero alam mo si Ma'am,
Narinig ko minsan na may kausap na lalaki sa telepono. Hindi kaya yun ang kabit niya na sinasabi ni Sir? Tapalan mo nga yung bibig mo, Inday. Napaka-chismosa mo. Oh, ba't napabuntong hininga ka lang dyan? Affected ka sa pag-aaway nila? Namumroblema kasi ako. Gusto ko sana magpaalam sa kanila. Birthday ko kasi bukas. Uuwi sana ako sa amin. Nako, paano yan? Kita mo namang mainit ang mga ulo nila pareho. Bukas, baka okay na sila. Bukas ka na lamang magpaalam. Ay nako, sana nga. Kinaumagahan, maagang kinausap ni Samuel si Alma tungkol sa plano niyang rest day. Birthday mo pala ngayon. Happy birthday, Samuel. Ilang taon ka na? 21 na po. Aba, debo mo na pala. Sige, papayagan kitang umuwi na muna para makasama mo naman ang pamilya mo. Basta bumalik ka, ha? Malapad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata. Oo naman po. Maraming salamat po, Ma'am Alma. Ang masayang anyo ni Samuel ay napalitan ng pagtataka nang makitang tumatakbo si Inday papunta sa kanila habang sumisigaw. Ma'am! Ma'am! Si Danny po! Nawawala! Nawawala? Sigurado ka ba? Opo, hinanap ko na siya sa buong bahay, ma'am. Sa hardin at sa tinutuluyan ni Samuel. Pero wala po talaga eh. Baka naman nasa kwarto lang namin, Inday. Wala po. Wala naman tao doon. Umalis ba si Rico? Opo, maaga pong umalis si Sir. Sa kanya nga po sana ako magpapaalam kaso nagmamadali po eh. Pero sigurado po ako na hindi niya kasama si Danny. Mag-isa lang po siyang umalis. Hanapin natin ulit, Inday. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. Ilang ulit nilang ginalugad ang buong bahay, ngunit hindi nila natagpuan si Danny. Ma'am, i-report na lang po kaya natin sa mga pulis. Hindi pa umaabot ng 24 oras, Inday. Hanapin ko po siya sa labas. Samuel, di ba uuwi ka? Hindi po ako pwedeng umuwi hanggat hindi natin nakikita si Danny, ma'am. Tutulong po ako sa paghahanap. Salamat, Samuel. Diyos ko, saan na ba kasi nagpunta ang batang yon? Danny, anak, nasan ka na ba? Samantala, madilim na ang paligid, ngunit tuloy pa rin sa paglalakad si Danny. Pagod at gutom na siya, pero buo ang loob niya sa paglalayas sa kanilang bahay. Dala ang kanyang backpack na mayroong ilang damit, tinapay at flashlight. Dumaan siya sa likod ng kanilang bakuran para masiguro na walang makakakita sa kanya. Mayabong ang mga punong naroon at mayroong makitid na daan. Yun ang kanyang binaybay hanggang sa nakarating siya sa gitna ng kakahuyan. Naku, mukhang uulan pa yata. Kasabay ng pagpatak ng ulan ay ang pagliwanag ng kalangitan, dulot ng pagkidlat. Nagmamadaling sumilong si Danny sa ilalim ng isang malaking puno ng kahoy. Nakaupo siyang isiniksik ang sarili sa pinakapuno noon at niyakap ang dalang backpack para hindi gaanong lamigin. Habang bitbit pa rin niya ang flashlight na nakabukas na ang ilaw. Kailan kaya titigil ang ulan? Gutom na ako. Mama, Ate Inday, gusto ko nang umuwi. Papa, tulungan niyo po ako. Hindi na namalayan pa ng bata na unti-unti na siyang nakatulog habang naghihintay sa pagtila ng ulan. Makalipas ang 1.5 oras, nagising si Danny. Wala ng ulan. Pinagpagan niya ang sarili at nagpalinga-linga sa paligid. Hindi na rin niya maitatago ang pagkalam ng kanyang sikmura. Hanggang sa may natanaw siyang ilaw mula sa isang sulo. Napangiti na lamang ang bata dahil naisip niyang magpatulong sa kung sino mang nagmamay-ari noon na makauwi sa kanilang bahay. Dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan noon. Isang maliit na kubo ang nasilayan ni Danny nang makalapit na sa pinupuntiryang direksyon. Nababakas ang maliit na bintana noon na kinalalagyan ng sulo. Tao po! Tao po! May tao po ba dito? Sino yan? Ako po si Danny. Nawawala po ako.
Kailangan ko po ang tulong ninyo. Sa pagbukas ng pinto, nagulat pa si Danny sa bumungad sa kanya. Isang matandang lalaki na may kapayatan ang nakatunghay sa bata. Nakakunot ang noo. Ang mga kuko ay mahaba at balbas sarado ang muka. Mahaba rin ang nakapusod na buhok ng matanda. Ano nga ulit yung pakay mo, bata? Lolo, nawawala po kasi ako. Basa-basa ka. Pumasok ka dito para makapagpalit. Baka magkasakit ka niyan. Salamat po. Nang makapasok, nasipat ni Danny ang kabuuan ng maliit na kubo. May isang altar na mayroong nakalagay na krus at isang Biblia. At may nakalatag na banig sa isang sulok. Mag-isa lang po kayo dito, Lolo. Oo. Teka, bakit ka ba naligaw? Nasaan na ba ang mga magulang mo? Naglayas po ako sa amin. Lagi kasi nag-aaway yung mga magulang ko. Ganun ba? Paano ba yan? Hindi kita maiaatid sa inyo ngayon. May sakit kasi ako. Hinihingal ako kahit na malapit lang ang nilalakad ko, bata. Ganito siguro kapag tumatanda na. Hindi na nakakahinga ng maayos. Nagiging mahina ng katawan. Lolo, may makakain po ba kayo? Kanina pa po kasi ako nagugutom eh. May lugaw dyan sa palayok. Sandali at ipagsasandok kita, ha? Ako na lang po. Magpahinga na lang po kayo. Kaya ko naman po yan. Sige. Hindi na kasi ako tinitigilan ng ubo kong ito. Malakas na kumain si Danny ng lugaw. Simula pa kasi kaninang umaga ay tinapay lang ang kanyang kinain. Matapos kumain ay kaagad na siyang uminom ng tubig, samantalang ang matanda ay hindi na tumitigil sa pag-ubo. Nakaramdam ng awa si Danny, nilapitan niya yon at hinagod ang likod. Ano po palang pangalan niyo, Lolo? Ako si Damian. Ikaw, ano nga ulit ang pangalan mo? Danny po. Magandang pangalan. Danny, pakiabot mo naman ako ng isang basong tubig. Maaari ba? Tumalima naman ang bata at nagmamadaling kumuha ng tubig, saka iniabot yon sa matanda. Wala po bang nag-aalaga sa inyo? Wala. Ako lang. Ako na lang po ang mag-aalaga sa inyo ngayon, Lolo Damian. Alam niyo po, pag nagkakasakit ako, inaalagaan ako ni Ate Inday. Mahirap po pag walang kasama. Maraming napagkwentuhan ang dalawa hanggang sa kapwa na sila nakatulog. Samantala, nakasuot ng kapote si Samuel habang iniilawan ng dala niyang flashlight ang makitid na daan, papasok sa kakahuyan. Nagbabaka sakali siya na makita roon si Danny. Danny! Danny! Nandyan ka ba? Hinahanap ka na ng mama at papa mo, Danny! Sa bawat paghakbang ay panay naman ang kanyang pagkamot sa nangangating tiyan. Ay, nakakainis naman ho. Kaninang umaga pa tong pangangati na to ah. At ngayon, halos buong katawan ko nang nangangati. Ano ba naman to? Danny! Danny! Napalingon pa si Samuel nang biglang may kumaluskos sa kanyang likuran. Naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Itinuon niya ang ilaw ng flashlight sa mayayabong na damo at nasipat niya ang mabilis na paggalaw ng kung anong hayop at mabilis na nagpalipat-lipat yon sa likuran ng mga puno. Mabilis ang ginawang paggalaw noon at nahirapan si Samuel na sundan ang bawat pagkilos noon. Ilang saglit pa natahimik ang buong paligid. Nakiramdam siyang maigi, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang pag-angil ng mabangis na aso. Malapit yun sa kanya, hanggang sa bigla na lang siya nitong sinunggaban. Nanlaban si Samuel, ngunit parang unti-unti na lang siyang nanghina hanggang sa pakiramdam niya ay nandilim na ang lahat ng kanyang nasa paligid. Samantala, naalimpungatan si Danny nang marinig ang sunod-sunod na pag-ubo ni Lolo Damian. Awang-awa siya sa matanda dahil ramdam niyang nahihirapan yun.
Sa banig nakahiga ang matanda at siya naman ay nasa isang mahabang bangko. Bago sila natulog ay pinatay ng matanda ang ilaw ng sulo at sinindihan ang maliit na gasera na ngayon ay tumatanglaw sa kanila. Pag uwi ko, sasabihin ko kay na mama na tulungan kayo, Lolo. Dadalhin ka namin sa ospital. Pangako po yan. Dahil hindi na kayang tingnan ni Danny ang matanda dulot ng awa, ay minabuti niyang talikuran yun. Tumagilid siya habang nakahiga. Naisip niyang ang swerte niya pa rin dahil kahit laging nag-aaway ang kanyang mga magulang, ay may ate Inday naman siyang nag-aasikaso sa kanya. Hindi tulad ni Lolo Damian na mag-isang inaalaga ng sarili sa araw-araw kahit na hirap ang kalagayan. Naputol ang pagmumuni-muni ng bata nang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Lagot na, natatay na ako. Lolo Damian, lalabas po muna ako. Hindi ko na po mapigilan eh. Hindi na hinintay pa ni Danny ang pagtugon ng matanda. Dali-dali na siyang lumabas ng kubo at naghanap ng pwesto para mailabas ang kailangan niyang ilabas. Matapos makaraos, kaagad din siyang bumalik sa loob ng kubo. Akmang papanik na siya sa kubo nang masilip niya ang isang aso na nasa silong, katapat ng hinihigaan ni Lolo Damian. Hindi niya gaanong naaninag ang muka at katawan ng aso dahil sa sobrang dilim. May aso pala si Lolo Damian. Mukhang nag-aalala din yung aso sa nangyayari sa kanya. Parang nakasilip pa nga siya kay Lolo eh. Ay, kawawa naman. Sa pagpanhik ng bata, wala pa ring tigil sa pag-ubo ang matanda na dumudura ng laway sa siwang ng sahig na kawayan. Inilulusot ng matanda doon ang malagkit na laway na mayroon ng kasamang dugo. Lolo Damian, ayos lang po ba kayo? Oo. Matulog ka na. Magiging maayos din ako. Ay, mamayang konti, sigurado yan. Padapang dumagan si Danny sa mataas na bangko. Paminsan-minsan ay sinisilip niya ang matanda na hindi pa rin tinatantanan ng matigas na pag-ubo. Nang mapadako naman ang tingin ni Danny sa sahig na dinuduraan ni Lolo, napansin niya ang parang isang bagay na gumagalaw. Mahaba yun na parang sinusungkit ang mga dura at laway na nakakapit pa sa sahig. Pinagmasdang maigi ni Danny ang gumagalaw na bagay at napagtanto niyang katulad yon sa mga napapanood niya sa pelikula, isang dila na humahaba. Nanlaki ang kanyang mga mata na hindi yon tinantanan ng tingin. Mula sa kanyang kinalalagyan, sinilip niya maigi sa mga siwang ng sahig kung totoo nga ba ang kanyang hinala. Tumatagos ang liwanag ng gasera sa siwang na hindi gaanong magkakadikit, at hindi nga siya nagkamali dahil naaninag niya ang isang katawang aso na nilalang na mayroong mahabang dila na sarap na nilalasap ang dinudura ni Lolo Damian. Mapupula ang mga mata nito at mayroong payat at patulis na tenga. Hindi mukhang normal na aso ang kanyang nakikita. Nakakatakot ang anyo noon at mukhang hindi siya napansin dahil abala ang nilalang sa kanyang ginagawa. Aswang! Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Nagpalinga-linga siya sa bawat sulok ng kubo para maghanap ng kung anong maaaring ipanlaban sa aswang kung sakali mang makapasok yun. Ilang saglit lang, narinig niya ang pagdaing ni Lolo Damian. Habol-habol ang hininga nito hanggang sa napansin na lamang niya na tumigil na yon sa pag-ubo. Lolo Damian? Mas lalo siyang nakaramdam ng kaba nang hindi na nagsalita pa ang matanda.
Ilang ulit pa ang ginawa niyang pagsambit sa pangalan noon bago niya niyugyog ng ilang beses. Ngunit hindi na gumagalaw si Lolo Damian. Napansin na lamang niya ang mga kaluskos sa silong ng kubo at ang mabilis na pagtakbo ng nilalang na naroon. Inaswang po kayo. Nakita ko yung aswang sa ilalim ng kubo ninyo. Samantala, sumikat na ang araw nang magising si Samuel. Napahilod pa siya sa kanyang sentido nang maalala ang mga naganap. Nung araw na yun, tila kakaiba ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Napakagaan ng pakiramdam ng binata. Buti na lang, hindi ako kinagat ng asong sumalakay sa akin kagabi. Teka, sandali. Si Danny yun ah. Danny! Napatingin naman sa kanyang kinaroroonan ang bata at nagmamadaliong lumapit kay Samuel. Kuya Samuel, mabuti na lang po nakita niyo ako. Hindi ko na kasi matandaan yung daan pabalik eh. Kahapon ka pa namin hinahanap. Ano ba nangyari sa'yo? Halika na, umuwi na tayo. Kuya, may patay po dun sa kubo. Patay? Sino? Nasaan? Dun po sa kubo na tinulugan ko kagabi. Sinabi ni Danny kay Samuel ang lahat ng nangyari at isinama niya yon sa naturang kubo. Marahil ay aswang nga yung asong nakita mo at hindi malabong yun nga ang may kagagawan kaya namatay ang matandang tinutukoy mo, Danny. Huwag ka mag-alala, ire-report natin to sa barangay para mailibing na maayos yung matanda. Samantala, hindi na mapakali si Alma sa sobrang pag-aalala. Sakto namang kadarating lamang ng kanyang asawa. Rico, saan ka ba nang galing? Inumaga ka na naman ng uwi. Ano naman ngayon? Dati ko na tong ginagawa ah. Hindi ka na nasanay. Si Danny nawawala. Kahapon pa namin siya hinahanap. Ayun nga, hindi pa nakakauwi si Samuel sa paghanap sa kanya. Ano? Ano nangyari? Hindi ko alam. Basta bigla na lang siya nawala. Gigisingin sana ni Inday para mag-almusal kaso, ayun nga, wala pa rin siya mula kagabi. Kailangan natin tong i-report sa mga pulis. Baka nakidnap ang bata. Diyos ko, huwag naman po sana. Rico, kasalanan natin to. Naging pabaya tayo sa anak natin. Sana naman walang mangyari sa baby ko. Tama na yan, mahal. Hahanapin ko si Danny. Pangako yan. Mama! Papa! Danny! Diyos ko! Anak, saan ka ba nagpunta? Pinag-alala mo si Mama. Sinubukan ko po kasi maglayas kaso nagutom po ako eh. Babalik na sana ako pero hindi ko na alam yung daan pa uwi. Buti na lang nahanap ako ni Kuya Samuel. Nagpunta po kasi ako sa may gubat eh. Sorry po Mama ha. Bakit ka ba kasi umalis, anak? Hindi nyo na po kasi ako love eh. Anong hindi? Love ka namin, anak. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Talaga po, Papa? Oo naman, anak. Mahal ka namin. Mahal ko din po kayo, pero bakit po kayo lagi nag-aaway, Mama, Papa? May mga bagay lang na hindi namin napagkakasunduan, anak. Pero kahit nag-aaway kami, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na namin mahal. Oo nga. Tama ang papa mo, baby ko. Ma, huwag niyo na po akong tawaging baby. Big boy na po ako eh. Ah, ganon? Big boy ka na pala, ha? Bakit supot ka pa rin? Patingin nga ng putotoy ng big boy namin. Papa naman eh. Samuel, maraming salamat sa ginawa mo, ha? Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, baka ako napano na si Danny. Walang anuman po yun, sir. Hindi ka na tuloy nakauwi sa inyo. Hindi tuloy naging masaya ang birthday mo kahapon. Birthday mo kahapon, Samuel? Opo, sir. Ayos lang na hindi ako nakauwi sa amin, ma'am. Ang importante, nandito na po si Danny at ligtas po siya. Maraming salamat talaga. Hindi pa naman huli para i-celebrate natin ang birthday mo, Samuel. Maghahanda tayo ngayon tapos magdala ka rin ng pagkain sa inyo at uuwi ka mamaya. Okay ba yon? Hindi ko po tatanggihan yan, ma'am. Talagang hindi mo dapat tanggihan, Samuel, dahil hindi ako papayag na hindi makabawi sa'yo. Maraming salamat po, sir, ma'am. Sa pag-uwi ni Samuel sa kanila sa Karatig Bayan, sumalubong kaagad ang tiyuhin niya na si Manong Alonto.
Bakit ngayon ka lamang nakauwi? Nagkaproblema po kasi kahapon, Chong. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Maayos naman po ako. Hindi naman po kasi akong may Kumusta ang unang gabi mo? Unang gabi? Chong? Ay, wala. Sige na, pumasok ka na at naghihintay na sa loob ang mga magulang mo. Sa pagbalik ni Samuel sa trabaho, naging maayos naman ang bawat araw. Hindi na rin niya naririnig ang madalas na pagtatalo ng kanyang mga amo. Sa isip niya ay baka nagtanda na ang mga yun. Ngunit isang araw, nagulantang na lang sila nang umuwi si Rico na tila wala sa sarili. Mapulang-mapula ang mga mata nito at nanlilisik ang paraan ng pagtingin sa bawat isa sa kanila. Wala sa ayos ang suot nitong damit at magulo ang buhok na parang hindi nadaanan ng suklay. Ano nangyari sa'yo, Rico? Hoy, ano ba? Kinakausap kita! Huwag niyo akong lapitan! Umalis kayo! Alis! Rico, napano ka ba? Huwag niyo akong susundan! Oras na magpumilit kayo! Wawasakin ko ang mundo! Ilalabas ko ang aking kapangyarihan! Magugunaw tayo lahat! Diyos ko, nasisiraan na ng baitang asawa ko! Mabilis ang mga hakbang ni Rico na pumanhik sa hagdan papunta sa kanilang kwarto. Nagkulong ang lalaki. Ayaw kumain, ayaw makipag-usap. Tila takot na takot. Ilang ulit na siyang pinakiusapan ni Alma, ngunit ang mga tugon nito ay hindi akma sa mga tinatanong niya. Ma'am, huwag po sana kayong magagalit pero bakahay po yan si Sir. Kausapin niyo na lang pag bumaba na yung amats niya. Uy, sigurado ka ba sa sinasabi mo, Inday? Abay, bakit siya nagkakaganyan kung hindi siya tumitira ng bawal na G? Ay, akala ko magiging maayos ng lahat pagkatapos na nangyari kay Danny. Heto't may panibago na naman akong problema. Sa mga inaasta po ni Sir, parang hindi niya po tayo nakikilala. Maapektuhan na naman si Danny nito. Ay nako, kawawa naman yung bata. Kinagabihan, bigla na lang naalimpungatan ang mag-inang sina Danny at Alma nang bigla na lang nagwala ang kanilang padre de pamilya sa kabilang silid. Sumisigaw yon ng kung ano-ano at nagbabato sa pader ng kwarto. Naririnig ni Alma ang tunog ng mga nababasag na kung ano-anong mga gamit na tumatama sa kanilang dingding. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo lahat! Huwag na huwag kayo magpapakita sa akin! Ililibing ko kayo sa impyerno! Hindi niya yun malapitan dahil baka siya naman ang pagbalingan ng asawa. Sa takot na baka lumabas si Rico sa kwarto at puntahan sila ay pinapunta niya si Danny sa tulugan ni Samuel at inutusan ang anak na magtago roon. Danny, ano nangyayari sa papa mo? Hindi ko po alam, Kuya Samuel. Kanina pagdating ko galing sa school, hindi naman siya ganyan eh. Akala ko nga, wala na naman siya dito sa bahay. Baka may problema lang ang papa mo. Hayaan mo na. Ang importante, wala siyang sinasaktan. Kuya, totoo po bang gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Papa? Sino may sabi niyan? Si Ate Inday po. Huwag kang maniwala dun. Hindi naman niya nakita ang papa mo na gumagamit eh. Di ba? Kaya wala siyang ebidensya. Alam mo yung mga chismosa, masyadong advance yan mag-isip. Tsaka hindi pa naman talaga natin alam kung ano nangyayari sa papa mo. Dalhin po kaya natin siya sa doktor, Kuya. Mukhang malabo pa yan sa ngayon. Hindi natin malapitan. Pag nakakakita ng ibang tao naguhuramentado, baka kung mapano pang maglalakas loob na ipatingin siya sa doktor. Ay, bakit kaya? Hindi naman siya dating ganyan ah. Huwag ka na malungkot. Magiging maayos din ang papa mo. Samantala, hindi mapakali si Alma dahil sa nangyayari sa kanyang asawa. Ang pagwawala nito ay natapos na at nananahimik na si Rico sa kabilang silid. Akmang sisilipin niya na sana yon nang bigla yung sumigaw at hinahanap siya. Alma! Alma, nasan ka? Alma! Dali-dali namang tinungo ni Alma ang kanyang asawa. Kahit natatakot ay mas nanaig pa rin ang pag-aalala niya rito. Rico, ayos ka lang ba? Anong kailangan mo? Nagugutom ako.
Uhaw na uhaw ako. Teka, ikukuha kita ng makakain. Anong gusto mong kainin? Ang sakit-sakit ng ulo ko. Alma, isara mo ang pinto. Magtago tayo. Itago mo ako. Ano ba nangyayari sa'yo, Rico? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi kita maintindihan. Shh! Huwag ka maingay. Sandali. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iiwan. Ayokong mapag-isa. Alma, kailangan kita. Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo, Rico? Mahigpit na niyakap ni Rico ang kanyang asawa. Ayaw niyang malayo ang babae sa kanya kahit ilang dangkal lamang. Minabuti na lamang niyang haplus-haplusin ang buhok at likod nito para maipadamang naroroon lamang siya upang mapanatag ang isip ng lalaki. Ilang oras din silang nasa ganoong ayos hanggang sa makatulog na si Rico. Nang mga sumunod na araw, ayaw ni Rico na makita at maramdaman ang sinag ng araw. Pati pagdampi ng hangin sa kanyang balat ay pinangingilagan niya. Laging nakasara ang mga bintana sa kanilang silid. Si Rico ay nagkukulong lamang sa loob ng kwartong yun at ayaw na makisalamuha sa iba. Maging sa kanilang anak na si Danny, tanging si Alma lamang ang nakakapaglabas-masok doon. Gusto mo bang papuntahin ko dito ang mga magulang mo, Rico? Wag. Please, mahal. Nakikiusap ako. Ayoko makakita ng ibang tao. Kailangan na kitang patingnan sa doktor. Baka kung ano na yung sakit na dumapo sa'yo. Sabing ayoko nga. Bakit bang kulit-kulit mo? Pag ginawa mo yan, tatalon ako sa bintana at sisiguruhin ko na ang ulo ko ang unang babagsak sa lupa. Kahit anong paliwanag na gawin ni Alma ay nagmamatigas pa rin ang kanyang asawa. Hanggang isang gabi, naisipang maglakad-lakad ni Rico sa hardin. Hindi na gaanong sumasakit ang kanyang ulo, kaya lamang ay hindi pa rin siya masyadong nakakatulog. Unang beses niyang lumabas ng gabing yon, simula nang magkulong siya sa kanilang kwarto. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay natatakot siya, gayong hindi naman siya dating ganoon. Ang alam lamang niya, kapag nagsisimula ng sumakit ang kanyang ulo, ay hindi niya na nakokontrol ang kanyang mga kilos. Nagsimula ang lahat ng yun nang minsang bumisita siya sa isang lamay para doon maglaro ng baraha. Hanggang sa nagawi siya malapit sa tinutuluyan ni Samuel. Napaatras na lamang siya nang makita ang isang itim na aso sa harap ng pintuan. Nakaupo yun at nakaharap sa pinto. Walang hiya. Bakit may aso dito? Shh! Shh! Alis! Shh! Shoo! Biglang pumihit paharap sa kanya ang naturang aso. Tumayo yun. Biglang nanindig ang kanyang mga balahibo nang makitang ngumisi ang aso sa kanya na parabang naghahamon. Bigla siyang kinilabutan kaya napatakbo na lamang siya papalayo at muling umakyat sa kanyang silid. Alma! Alma! Gising! Rico, bakit? Humahangos ka. Bakit may aso, Sardin? Alam mo namang ayaw na ayaw ko ng aso, di ba? Aso? Bakit magkakaroon ng aso doon eh? Bawal ang aso dito sa bahay natin, hindi ba? May aso sa harap ng tinutulugan ni Samuel. Kulay itim. Kitang-kita ko. Kahit nagdadalawang isip kung maniniwala ba o hindi, minabuti ni Alma na puntahan ang tinutukoy nito. Subalit wala naman siyang nakita kahit anino ng aso. Kinaumagahan, kinausap ni Alma sina Samuel at Inday tungkol doon. Hindi ko rin alam kung saan nakakadaan ang asong yun, ma'am. Nakita ko na rin kasi yun minsan. Doon din malapit sa tinutulugan ni Samuel. Minsan nga po, naririnig kong umaangil yung aso eh. Si Danny din, ilang beses na siyang nakakita ng itim na aso. Hindi nga lang namin alam kung saan lumulusot. At saka kung sino may-ari. So, may aso nga? Sa susunod mag-double check kayo bago magsasara ng gate, ha? Alam niyo namang ayaw na ayaw ni Rico ng aso. Mas lalo na ngayon na mukhang
Ay, ewan. Ano ba ito nangyayari sa amo nyo? Ay, Magpakatatag lang po kayo, Ma'am Alma. Magiging maayos din po ang lahat. sana nga, Samuel. Sana nga. Nang sumunod na buwan, kasabay ng pagpapakita ng bilog na buwan, ay ang pagsidhi na naman ng nararamdaman ni Rico. Halos manghina siya dahil sa rumaragasang sakit sa ulo. Ang paraan ng pag-ungol niya ay nagpapakita ng kirot na kanyang nararamdaman. Samantala, si Samuel naman ay wala ring tigil sa pagkamot sa buo niyang katawan. Ano ba ito nangyayari sa akin? Bakit hindi na tumitigil ang pangangati ko? Naisipan ni Samuel na magpahangin na lang muna sa labas ng kanyang tinutuluyan, baka sakaling maibsan ang kanyang pangangati. Sa pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang nilalang na nahahawig sa isang aso, ngunit nakakatakot ang itsura. May patulis na mahabang tainga at tuwid ang buntot. Naglalaway yon at titig na titig sa kanya ang mapupula nitong mga mata. Makailang beses na napalunok si Samuel kasabay ng dahan-dahan niyang pag-atras. Huwag kang lalapit. Nakangisi naman ang nilalang na humahakbang papalapit sa kanya. At sa isang iglap lamang ay sinunggaban siya noon. Pikit matang nanlaban ang binata, subalit dahan-dahan niyang naramdaman ang paglayo ng aso sa kanya, at mukhang pinapasunod siya nito. Sinubukang humanap ni Samuel ng anumang magagamit para itaboy ang naturang nilalang, subalit nang magawi ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Hindi! Samantala, hindi makatulog si Danny kaya naisip niyang puntahan si Samuel. Makikipagkwentuhan sana siya sa binata. Ngunit napatda na lamang siyang bigla nang makita ang dalawang maitim na asong kalalabas lamang sa tinutuluyan ni Samuel. Mabilis na tumakbo ang mga yon papunta kung saan hindi abot tanaw ng bata. Napapalunok si Danny sa isipin na ang mga asong yon ay aswang. Dali-dali siyang pumasok sa silid ni Samuel. Wala ang lalaki doon. Saglit na napaisip ang bata hanggang sa mabuo sa kanya ang isang matapang na pagpapasya. Ilang oras siya naghintay at nagkubli sa mayayabong na halaman. Nilabanan niya ang antok at takot dahil may nais siyang patunayan. Dala-dala niya ang kanyang paboritong pana. Unti-unti na siyang naiinip nang may kumaluskos sa di kalayuan. Napadako doon ang kanyang tingin hanggang sa nakita niyang bumalik ang isang aso. Sinundan niya yon ng tingin hanggang sa tumapat sa kanyang pinagkukublihan. Maingat siyang gumalaw habang inaasinta ng palaso ang naturang nilalang. Sa pagbitaw niya doon ay kaagad yung tumama sa katawan ng aso. Narinig niya ang pagdaing nito at nagmamadali rin pumasok sa loob ng tinutuluyan ni Samuel. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon, aswang ka! Dali-daling pumasok si Danny sa loob noon, pero imbis na isang aso ang bumungad sa kanya, si Samuel ang nakita niyang napapangiwi habang hawak-hawak ang palaso na nakatarak sa tagiliran nito. Kuya Samuel, ikaw yung aswang? Aswang ka? Danny, magpapaliwanag ako. Huwag ka matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Kaya pala ang dami mong alam tungkol sa mga aswang. Isa ka pala sa kanila. Siguro, ikaw yung pumatay dun sa matanda, no? Kay Lolo Damian. Mamamatay tao ka. Wala kang awa. Pakinggan mo muna ako, Danny.
Hindi ko to ginusto. Ang alin? Ang pagiging aswang mo? Kung hindi kita nahuli ngayon, siguro kami naman ang kakainin mo, no? O baka hinihintay mo lang na magkasakit kami para may mabiktima ka. Danny, makinig ka sa akin. Ngayon ko lang din nalaman na ganito ako. Pangako yun. Talaga? Crush your heart? Hope to die? Pexman, mamatay man, pati yung mga kapitbahay namin. Sino yung asong kasama mo kanina? Nakita mo kami? Oo, kitang-kita ko kayo. Hindi ko rin alam, Danny. Alam mo, naguguluhan ako ngayon sa pagkatao ko. Simula kasi nung mag-21 anyos ako, ito yung pangalawang beses na nagkaganito ako. Kaya hindi ko lubusang may paliwanag sa'yo kung ano ba talaga ako. Teka, tulungan mo naman akong gamutin tong sugat ko. Pakikuha mo na rin itong palaso mo. Mangako ka muna na hindi mo ako sasaktan para hindi ko rin ipagsabi sa iba yung secret mo. Promise, hindi kita magagawang saktan, Danny. Huwag ka matakot sa akin. Kinabukasan, nagulat pa si Samuel sa biglaang pagdalaw ng kanyang tiyuhin na si Manong Alonto. Tiyo, napasugod po kayo. Alam kong may gumugulo sa isipan mo ngayon, Samuel. Naparito ko para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Kung ganun, alam po ninyo? Alam nyo nangyayari sa akin, tiyo? Oo, dahil katulad mo, isa rin akong kiwig. Kiwig? Nasa lahi natin yan, mula pa noon sa pinakaninuno natin. Ang inay, yung kapatid nyo, aswang din po ba siya? Hindi. Sa lahi ng aking ama na iyong lolo. Tayo pa lang ang isinilang na mga kiwig, oras na sumapit ang ating 21 kaarawan. Ako ang laging nagmamasid sa iyo, ang gumagabay sa iyo. Ibig po bang sabihin, kayo yung bigla na lang sumusunggab sa akin? Ako nga, tinutulungan kitang humanap na mabibiktima mo. Yung matanda na may kubo sa gitna ng kakahuyan, siya ang una mong biktima. Diyos ko, akala ko pa naman panaginip ko lang yung sarap na sarap akong kumakain. Pero bakit? Ayoko maging ganito, Chong. Ayoko. Wala na tayong magagawa pa para baguhin ang lahat. Ang dapat nating gawin ay tanggapin ang guhit ng ating kapalaran. Manong Alonto, magandang araw po. Mabuti naman po at napadalaw kayo. Danny, ang laki mo na. Ilang buwan lang kitang hindi nakita. Ang bilis mo naman yatang lumaki. Pogi pa rin po ba ako? Abay, siyempre naman. Manang-mana ka pa rin sa papa mo. Kumusta na nga pala ang Papa Rico mo? May sakit po siya eh. Hindi na po siya nakakapagsugal. Sakit? Anong sakit? Hindi ko po alam. Basta po, nag-iiba na po siya. Danny, maligo ka na. Isasama ka ng mama mo sa pagsisimba. Ay, sige po, Manong Alonto. Tawag na po ako. Bye-bye po. Bye-bye din, Danny. Napangisi na lamang si Manong Alonto habang pinagmamasdan ang papalayong si Danny. Sobrang nakakamiss ang batang yon. Makulit na matalino pa. Sinabi mo pa, Chong, alam na nga niyang sikreto ko eh. Eto nga't may sugat ako sa tagiliran dahil tinambangan ako kagabi. Alam niya na nagiging kiwig ka? Opo, mabuti na lang at malawak ang pangunawa ng bata. Naiintindihan niya ako. Ano nga palang sakit ni Rico? Hindi ko rin po alam. Hindi naman po siya nagpapatingin sa doktor kasi naguhuramentado pag nakakakita ng ibang tao. Lagi nga po siya nagkukulong eh. Takot sa araw at maging sa hangin. Pero minsan kapag gabi, lumalabas naman siya para maglakad-lakad. Kaya nga, pag sumasapit ng gabi, hindi na kami nagpapakita eh. Ganoon ba? Mukhang kakaiba yata ang nangyayari sa kanya. Nang mga sumunod na araw, hindi na nagwawala si Rico. Lagi na lang siyang tulala. Minsan ay tumutulo na lang bigla ang kanyang laway nang hindi niya namamalayan. Lagi siyang nakahiga. Pakiramdam niya ay pagod na pagod ang buo niyang katawan. Rico, papupuntahin ko na talaga ang doktor dito sa ayaw at sa gusto mo. Ilang beses na sinuri ng doktor ang lalaki
Ang tanging nasabi niya lamang ay over-fatigue ang pinagdaraanan ni Rico, kaya niresetahan siya nito ng mga gamot. Pero si Alma ay hindi kumbinsido. Mukhang kailangan na natin maghanap ng manggagamot. Para sa akin, kakaiba ang nangyayari sa'yo, Rico. Isang gabi, nabulahaw ang buong kabahayan dahil sa pagsigaw ni Rico. Nakalak ang pinto ng kanyang kwarto kaya hindi yun mapasok ni Alma. Inday, tawagin mo si Samuel. Kailangan natin mabuksan ang pinto. Mabilis naman na kumilos si Inday na tinungo ang tinutuluyan ni Samuel, ngunit wala roon ang binata. Samuel! Tawag ka ni Ma'am! Nasaan ka ba? Bakit nakabukas tong pintuan mo, ay? Hinanap ni Inday si Samuel, ngunit hindi niya yon makita. Napasigaw na lang siya nang biglang may lumundag na aso sa mataas nilang bakod. Ano yon? Aso? Bakit naman napakataas ng lukso? Ate Inday, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko si Samuel Dani. Pumasok na tayo sa loob. Totoo nga talagang may momo dito. Halika na, dali! Samantala, naririnig ni Alma ang patuloy na pagsigaw at pagdaing ng kanyang asawa. Nagwawala ang lalaki hanggang sa pinagdiskitahan noon ang dingding ng kwarto. Pinagkakalmot niya yon ng paulit-ulit. Rico, Diyos ko, tulungan niyo po kami. 3:00 ng madaling araw, tumigil si Rico sa kanyang pagwawala. Bumalik na siya sa panghihina hanggang sa makatulog sa sahig. Inday, sabi ko naman sa'yo tawagin mo si Samuel, di ba? Ma'am, wala po talaga siya. Hindi ko po mahanap. Akin na nga lang ang susi ng kwarto. Titingnan ko si Rico. Bumungad kay Alma ang makalat nilang silid, ang bakas ng mga kalmot ni Rico sa dingding at ang katawan nitong nakalatag sa kanilang sahig. Kinaumagahan, ipinatawag ni Alma si Samuel. Samuel, kagabi pa kita hinahanap Saan ka ba nagpunta? Kakausapin ka raw ni Ma'am. Nandito lang naman ako kagabi, Daya. Huwag ka nang palusot. Wala ka rito kagabi. Ate Inday, naglalaro kami ni Kuya Samuel ng taguan kagabi kaya hindi mo siya nakita. Ay sus, naglalaro. Di ba sinabi ko naman sa iyo na hinahanap ko siya? Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Mapuputol yung laro namin eh. Ay naku, kambata ka, oo. Ewan ko na sa inyong dalawa. Puntahan mo na nga si Ma'am Samuel. Mapapagalitan na naman ako nun eh. Kinindatan pa ni Samuel si Danny bago yun gumayak. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, nadatnan niyang nagpapahid ng luha si Alma. Ma'am, ipinatawag niyo daw po ako. Oo, Samuel. Kailangan kong tulong mo. Ano po yun? Hindi ba eksperto si Manong Alonto tungkol sa mga aswang? Opo. Gusto ko sanang makipagkita sa kanya. Iba kasi ang pakiramdam ko sa nangyayari kay Rico eh. Bakit po? Ano po ba sa tingin niyong nangyayari kay Sir? Palagay ko, nahawahan siya. Basta kailangan ko lang makasiguro. Maaari mo ba akong dalhin sa kanya? Kaagad na bumiyahe ang dalawa papunta sa kabilang bayan para makipagkita si Alma kay Manong Alonto. Siniguro muna nilang hindi makakalabas ng kwarto si Rico kung sakali mang magwala na naman yun. Napadalaw po kayo, Ma'am Alma. Manong Alonto, kailangan kong isangguni sa inyo ito. Base na rin kasi sa mga naikwento mo sa akin noon, mukhang nahawahan po si Rico ng aswang. Paano nyo naman po nasabi yan? Iba kasi ang ikinikilos niya eh. Naging irritable siya, tapos kung ano-ano ng mga pinagsasasabi niya na wala namang katuturan. Akala ko nga nalulung na siya sa masamang gamot, kaso nitong nakaraan, lagi na lang siyang dumadaing sa sakit ng kanyang ulo. Naglalaway siya na hindi maputol-putol. Mahina sa araw at pagsapit ng gabi, para siyang lumalakas. Nitong huli lang, nagsisimula na siyang mangalmot sa dingding. Hindi nga malabong nahawahan siya ng isang aswang. Ang tanong lang ay kung anong uri ang nakahawa sa kanya. Paano po natin malalaman? Kailangan ko siyang makausap, Ma'am Alma.
Gabi na nagtungo si Manong Alonto sa pamamahay ni na Alma para masigurong makakausap niya si Rico dahil kung araw ay tulala lamang ang lalaki. Sir Rico, kumusta ka na? Manong Alonto, heto, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para kasing may mga bumubulong sa akin kaya hindi ko makontrol ang emosyon ko. Nasuri naman ako ng doktor, ang kaso mukhang hindi tumatalab ang mga gamot na ibinigay niya sa akin. Hindi na tuloy tayo makakapunta sa sugalan. Paborito niyo pa naman ang mga lamay. Saan ba nagsimula yung nararamdaman mo na yan? Nung mag-isa akong pumunta sa lamay ng isang kakilala, Manong. Alam mo naman, mahilig tayong uminom kapag nagkakasarapan na. May isang lalaking nag-abot sa akin ng vino. Madalas ko namang nakikita ang mukhang yun pag nagpupunta tayo nun sa lamay. Pagkatapos, nung inumin ko yun, hindi ko na siya nakita. At nung pag-uwi ko dito sa bahay, may mga naririnig na akong kung ano-anong bulong. Masakit. Ang sakit ng ulo ko nun. Para bang nabibiyak? Ilang kabilugan ng buwan na bang lumipas simula nung magkaganyang ka? Sa pagkakatanda ko po, 2 na. Sa susunod na kabilugan ng buwan, susunduin ka ng mga nanghawa sa'yo. Doon natin malalaman kung sino siya at kung anong uri. Pero malakas ang kutob kong isang aswang na kiwig ang gumawa niyan. Base sa pagtitig ko ngayon sa mga mata mo. Ibig po bang sabihin, maghihintay pa tayo ng susunod na kabilugan ng buwan para malunasan si Rico? Oo, pero hindi yung ganong kadali. Malulunasan lang siya kung gugustuhin niya. Maaari pa rin siyang makulong sa pagiging kiwig kapag naging buo na ang itinanim na sumpa sa loob ng kanyang katawan. Paano ko po masusupil ang sumpa ng pagiging aswang, Manong Alonto? Sa inumin mo yung nakuha, hindi ba? Kaya laway ang ginamit ng aswang para hawahan ka. Laway din ng isang aswang ang siyang magiging katapat noon. Laway ng iisang aswang? Ganoon po ba? Hindi. Laway ng ibang aswang. Diyos ko, anong gagawin natin para makahanap ng iba pang aswang? Ako nang bahala roon, Ma'am Alma. Ang gagawin niyo lang ay ang maghintay ng tamang oras. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, ipinakuha ni Alma si Danny kay Inday para dalhin ang bata sa silid ng babae. Nagtataka man, ipinagwalang bahala na lamang yon ni Inday. Tandaan mo po, Sir Rico, oras na makapasok ang aswang dito, yun na ang magiging hudyat upang dalhin ka na niya para makapambiktima. Kaya Ma'am Alma, huwag po nating hayaang madala niya si Sir Rico. Ikandado natin lahat ng pwede mapasukan ng aswang sa kwarto ninyo mag-asawa. Pagsapit ng hating gabi, patuloy pa rin sa pagmamasid sina Alma at Manong Alonto sa paligid. Si Rico naman sa loob ng silid nito ay panay ang pag-ungol habang kinakalmot ang sariling ulo, ang buo niyang katawan, maging ang dingding ng kanyang kwarto. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, magkahalong init at pangangati sa buong katawan. Nagsimula na ring tumulo ang kanyang laway. Mukhang hindi ko maaasahan si Samuel dito ngayon. Naghahanap na siguro yun ng makakapagpakontento sa kanyang pagkatakam. Hindi pa niya kontrolado ang sarili sa ganitong mga pangyayari. Nagulat na lamang si Manong Alonto nang may mag-angilan sa labas ng bahay. Sa pagsilip ng matanda, nakita niya ang 2 aso na nagsusunggaban. Nakikilala niya ang isa, walang iba kundi si Samuel. Hindi nga ako nagkamali. Aswang nakiwig din ang gumawa nito kay Rico. Ma'am Alma, maghanda ka! Nariyan na siya! Nanginginig naman si Alma na pumwesto sa harap ng pintuan ni Rico, hawak ang isang matalas na itak. Tanaw na tanaw ni Mang Alonto mula sa veranda ang pagtutunggali ng kakaibang mga aso. Walang nais na magpatalo sa kanila, pursigidong magapi ang isa't isa. Kinakabahan ako. Veterano na ang kalabang aswang ni Samuel. Mukhang madedehado ang pamangkin ko nito.
hanggang sa nakita na lamang ni Manong Alonto na tumilapon na si Samuel at mukhang nagtamo ng malaking pinsala. Samuel! Sa kanyang pagsigaw, napatingin sa gawi niya ang isang aso. Mabilis ang mga galaw nito na pumasok sa loob ng bahay. Siya naman ay dinaluhan ni Samuel. Napatili na lamang si Alma nang makita sa harapan niya ang isang nakakapangilabot na aso. Naglalaway yon at nanlilisik ang mga mata. Sige, lumapit ka. Tatadtarin talaga kita, makita mo. Halatang nanggigigil ang aswang na nakatunghay sa kanya, samantalang si Rico naman ay nagwawala para makalabas. Dahan-dahan na naglakad ang aswang papalapit sa babae. Nanginginig naman siya na itinututok ang itak doon. Akmang susunggaban na siya ng aso, kaya napapikit na lamang si Alma, ngunit bigla na lang yung napadaing sa paraang nasasaktan. Natumba ang aso sa kanyang harapan. Sa pagtingin niya sa likuran ay nakita niya si Danny, hawak ang pana nito. At pagbaling niya naman sa aso, nakita niya ang palaso na nakatarak sa likod noon. Mama, ayos lang po ba kayo? Danny, anak, anong ginagawa mo rito? Tinutulungan ko po kayo. Brother, ngayon may tama ka na. Tanggapin mo na ang iyong pagkatalo. Sana naman hindi mo naguluhin itong pamilyang ito. Maghanap ka na lang ng ibang makakasama sa paghahanap na may malubhang sakit. Pakakawalan kita. Ngunit mangako ka na hindi ka nagagawi dito. Yumuko naman ang aswang habang kinakausap ni Manong Alonto. Pagtanggal nito sa palasong nakatarak sa likod ay umalis na kaagad ang naturang aswang na kiwig. Paano na po si Rico, Manong Alonto? Sandali at ipapasok ko lang ang panlaban natin. Nang hihinang naglakad si Samuel na nasaan yung aso papunta sa kanila. Kuya Samuel! Mabilis naman na inalalayan ni Danny ang naturang aso. Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa kanyang nakikita. Si Rico naman ay nagwawala pa rin, ngunit hindi na gaanong mabagsik. Hinawakan siya ni Manong Alonto at kinuha ang dalawa niyang mga kamay. Doon ay ipinatak ng asong si Samuel ang laway na tumutulo mula sa kanyang bibig. Pinatakan niya rin ang gitna ng mga talampakan nito at pusod sa tulong ni Manong Alonto. Hayaan nating sumapit ang umaga na magkatabi silang dalawa para ganap na maghilom ang sumpa. Kinaumagahan, masayang bumaba ng hagdanan sina Samuel at Rico. Kapwa nakangiti at malakas ang dalawa. Sa wakas, matagumpay nating naalis ang sumpa sa iyong katawan, Sir Rico. Maraming salamat po, Manong Alonto. Sa iyo rin, Samuel. Ngayon, magaan ang pakiramdam ko. Nawala ni mabigat na parang nakadagan sa akin. Naalala ko kagabi, aso yung katabi kong matulog. Nagulat na lang ako paggising ko. Si Samuel na yung nakita ko. Sir, ngayong alam niyo na po ang pagkatao ko. Mabuti po sigurong umalis na lamang ako sa poder ninyo. Anong aalis ka? Samuel, hindi ka namin paalisin hanggat gusto mo pang manatili dito. Ma'am, sir, isa po akong aswang. Alam namin. Alam ko ring mabuti kang tao, Samuel. Wala sa lahi namin ang pagiging traidor. Nakakasiguro ko na kailanman ay hindi kayo sasaktan ng pamangkin ko. Pero, tiyong, natatakot po ako. Samuel, hindi na mawawala sa atin ang pagiging aswang. Nasa lahi na natin yon, pero isa lang ang mapanghahawakan mo. Yon ay ang hindi mo makakayang saktan ang mga taong napamahal na sayo. Tanggap ka namin, Samuel. Tanggap namin ang buong pagkatao mo. Parte ka na ng pamilya namin, kagaya ni Manong Alonto. Tama po, saka hindi po ako natatakot sa inyo. Takot mo lang sa palasuko, Kuya Samuel. Ibang klase talaga yung pana mo, Danny. Nakakapagpataob ng mga aswang. Aswang? Nasaan? Nasaan ang aswang? Nasa pelikula po, saka mga books ko.
Ikaw talaga, Ate Inday, oh. Ang tsismosa mo. Ay, ewan ko sa inyo. Maghahain na nga lang ako para makakain na tayo. Nagtawanan na lamang sila nang naglakad na papalayo si Inday. Kuya Samuel, ang secret mo po ay secret nating lahat. Hindi po ba, Mama? Papa? Tumango naman ang mag-asawa bilang pagtugon na ikinangiti naman ni Samuel. Yon! Muntik na po tayong hindi umabot. Pasensya na po kayo, wala po muna tayong shoutout, gahul na po tayo sa oras. Bukas po, babawi ulit ako. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.